tumihanan kami dahil kung July ng 2021, identified na may ginagawa itong illegal, nabigyan pa rin po umano ng permiso po ng PAGCOR noong panahon ni Andre Domingo, carry over sa panahon ni Tenko, kayo po ay nag-assume bilang kanilang legal counsel ng Whirlwind na nangungupahan po sa kanilang ang Lucky South. Ano ito? Na informasyon na pati ho kayo mismo, pati Whirlwind hindi alam na gumagawa ng illegal itong kanilang tenant? Ang si Attorney Harry Roque para po silang katanungan ng ating pong programa this morning. Attorney Harry Roque, magandang umaga po and thank you for your time. Magandang umaga, Manong Ted at DJ Chacha at magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Attorney Harry. Si Chacha po ito. Opo. Yes, Attorney. magandang umaga, DJ Chacha. Yes po. Eto, diretso tayo agad dito, no? Iniuugnay nga po ang inyong pangalan dito sa mga illegal na pogo. Ano nga po ba talaga ang inyong kaugnayan dito sa Whirlwind Corporation? Kayo po ba ay abogado o hindi? Abogado po talaga ako ng Whirlwind Corporation. Sa katunayan po, umaapir ako sa hukuman para sa Whirlwind dyan po sa MTC Porac, no? At saka sa MTC Angeles. Ako po ay naging abogado nila noong Setyembre dahil nga po nadiskubre nila na meron na silang writ of execution sa ejectment doon sa lugar kung nasaan yung mga building na pag-aari ng Whirlwind. Pero ang Whirlwind po, hindi po siya POGO operator. Siya po yung nagpapaupa doon sa Lucky South 99 na siyang merong lisensya dati na POGO at siya rin po ang service provider. Now, alam ko naman po yung negosyo ng service provider dahil nung panahon ng quarantine, nung meron pa tayong COVID, ay nakipag-ugnayan ako doon sa PAGCOR at saka doon sa Association of Service Provider. Sila po talaga ang lahat na nagbibigay ng serbisyo sa mga POGO kasi ang mga POGO po ay mga Chino po yan. Dahil yan po ay yun nga, electronic casino sa China, lahat po sila ay Mandarin speaking. So trabaho po ng service provider na bigay yung physical premises, yung mga equipment, yung mga software, at pati na po yung liaison sa gobyerno. So kayo po ay nagtatrabaho o nagtrabaho noon for Whirlwind Corporation, pero ito nga po ay hindi POGO, naklaro nyo yan ngayon. Pero tama si Whirlwind Corporation, isa po sa mga inuugnay na pangalan dyan, si Cassandra Leong, na Attorney Harry ngayon po hindi na mahagilap at mahanap. Siguro medyo curious lang ako dahil sinabi nyo nga po kanina na nag-abogado kayo para sa kanila. Paano nyo pong nakilala muna itong si Cassandra Leong? Ang pagkakakilala ko po kay Cassandra Ong, siya po ang corporate secretary ng Whirlwind dahil siya po ang pumirma nung lahat ng pleadings na isinampa namin sa Court of Appeals at saka sa RTC Angeles at saka sa MTC Porac. No? Siya po nagve-verify ng mga pleadings. No? Now, nung panahon po na sinamahan ko sila ng July 2023, mga isang taon ko na sila kakilala, no? Dahil nakilala ko sila matapos na ako'y bumalik sa aking practice at bumalik din ako sa mga project ko na nabinbin nung panahon ng eleksyon at nung panahon na ako'y nasa gobyerno. Pinakilala po sila sa akin bilang isang venture capitalist na mumuhunan po, no? At dalawang proyekto yung aming pinag-uusapan noon na aking pinopromote, no? Isang LNG plant sa Bataan at saka isang solar project sa Cebu. So by the time sinamahan ko po sila sa PAGCOR, isang taon ko na silang kakilala, maraming beses na po kami nakapagpulong, nakapagpunta na kami ng Cebu, tinignan namin yung dalawang site para sa solar doon, nagpunta na kami ng Bataan, tinignan namin yung site para sa LNG plant. Napakadami naman namin pagpulong dahil didiscuss namin yung mga feasibility study ng LNG plant at saka ng solar project at saka nakipagpulong na rin po kami sa mga EPC, yung mga contractors na po pwedeng gumawa ng LNG plant at saka ng solar plant. No? So yun po talagang pagkakakilala ko sa Whirlwind. No? At in fact, medyo nagtagumpay naman ako dyan dahil pumayag na yung Whirlwind na bumuo na isang joint venture company para magtayo ng isang solar farm at saka mag-manufacture na mga ang tawag doon yung solar panels, no, na ngayon po ay pinagbabawal ang pag-export sa Amerika. So ang plano po talaga ng Whirlwind, dahil pinagbabawal yung export ng solar panels galing China papunta sa Amerika, ililipat nila dito yung production sa Pilipinas. Well, at least nalinaw nyo po ngayon, no, kung paano nyo nga po nakilala itong si Cassandra Leong. Pinakilala, sabi nyo po. May middleman po na nagpakilala sa inyo kay Cassandra. Sino po ito? Well, si Cassandra po empleyado, pero yung kumpanya nila nakakilala ko rin sa pamamagitan isang Chinese businessman din. Chinese businessman na nandito pa po sa bansa ngayon.
Oh, nandito naman po sila. Oh, mga respetado naman po yung mga businessman, no? At respetado naman po yung mga personalidad na nasa Opo. likod ng grupo. Ito pong Chinese businessman na sinasabi ninyo na nagpakilala sa inyo kay Cassandra Leong, hindi po ito konektado sa Pogo Company. Hindi po, hindi po. Oo. Ano po talaga siya? Negosante po siya talaga. Oo, para In fact, alam ko na lang na kasama sa negosyo nila yung pagpapaupa, malapit na po nung panahon na nagkaroon daw sila ng problema dahil yung kanilang kliyente na Lucky South, yun nga po, no, naging biktima ng estafa. Nagbigay daw ng pera para bayaran sa PAGCOR tapos hindi naman nakarating sa PAGCOR. In fact, medyo nahiya ako yun kasi Pilipino yung di umano ay nagdispalko, no? At syempre, sabi ko, well, kawawa naman itong mga taong to dahil binigay nila yung tiwala sa Pilipino dahil yung Pilipinong yun ang talagang representante ng Lucky South dyan sa PAGCOR. Okay, sandali muna siya, masisingit lang ako. Nabanggit nga nitong si attorney yung Whirlwind Corporation na ito na sinasabi nga na nagpapaupa, tama po attorney, nagpapaupa sa Lucky South. Opo, at saka Okay. service provider po siya. Okay. At service provider, Whirlwind Corporation, hindi po ba't ang may-ari ng lupang yan, di ba dati pong golf course yan? Well, sa ngayon po pag-aari pa rin po yan ng pamilyang Cruz. Yun, opo. Ang may-ari po nito, attorney, ay ang pamilya po ni Ginoong Ruperto Cruz na ngayon po ay mayroong problema among themselves, right? Tama po. In Okay. fact, nagdidimandahan po. Kaya nagkaroon ng problema itong Whirlwind. Pumasok sila sa isang contract of lease doon sa tatay, si Roberto. Ang nangyari pala, ang registered owners, yung mga anak. At Okay. hindi naman alam, Whirlwind, na nagdidimandahan yung ama at saka Okay. yung kanyang mga anak. Okay, sige. So, practically po, ano ang tawag sa kumpanyang Whirlwind? Ano ito? Ano siya? Ano siyang uri ng kumpanya? Real estate po talaga ang kanyang negosyo. Okay. Whirlwind Corporation nakipagtransaksyon sa pamilyang nag-aaway-away at ngayon po, paano po napasok yung Lucky South dito? So may mga building doon. Sino po nagpatayo ng building na ngayon nga po ay lantad at sinalakay po ng PAOK? Ang nagpatayo po niyan ay Whirlwind. Pero pinaupa po nila yan sa Lucky South 99. Okay. At meron naman po sila mga kontrata. Okay. Nagpatayo ng building. Attorney, kailan po kayo naging abogado po officially ng Whirlwind? September of 2023 dahil nga po dun sa kaso ng Okay. ejectment. Opo. Meron na silang writ of execution. Kasi po ngayon may mga issues na ito po mga building na ito na itayo umano nang walang tamang permiso dito po sa LGU. Ito po alam po ninyo. Hindi na po kasi September of 2023 lang po ako naging abogado tungkol na po dito sa kaso ng ejected. Okay. So kung kayo po ay abogado nga po ng Whirlwind, ano po, at ang inyo pong kausap dito ay yung Cassandra Ong na sinasabi po ninyong sekretary ng korporasyon? Opo. Opo, okay. So ngayon, itong sila Cassandra Ong ang kausap nung Lucky South para po sa pag-upa sa mga building na ipinatayo ng Whirlwind pero hindi po nagbabayad yung Lucky South. Well, nagkaroon na po sila ng problema. Kasi nga po, unang-una, di umano na dispalkohan sila ng kanilang representative sa PAGCOR. Pangalawa, noong mga panahon na yon, talagang ang explanation daw ng Lucky South, talagang wala sila ding mga locators. Dahil patapos na rin ang kanilang lisensya. So hindi naglo-locate yung mga ibang POGO operators doon hanggang hindi ma-renew ang kanilang lisensya. So ang pagkakaintindi ko po doon, halos skeletal na lang talaga ang kanilang operasyon bagamat meron pa silang lisensya nung buwan ng July kung saan sinamahan ko sila sa PAGCOR. Opo, service provider ng Lucky South ang Whirlwind sa ano pong serbisyo? Lahat po Kasi pagkakaintindi ko nga, hindi lang sila nagpapaupa ng physical premises, pati yung mga computers sila nagbili at nag-install doon. Yung mga software sila rin nag-provide at sila rin yung in charge pagkuha ng mga Pilipinong mga empleyado, sila rin yung kumukuha ng security agency at saka ng mga money agency. So ganyan po talaga ang trabaho nila. So ang gagawin lang ng POGO operator, mag-ooperate talaga sila. Sino po ang POGO licensee? Kasi sabi nga po ninyo, ay, di ba, may lisensya po naman itong POGO dyan sa PORAC. Sino ang may hawak ng PAGCOR license?
Lucky South 99 po ang licensee ng PAGCOR. Alright, so yung pong binabanggit nyo na service providers, kasama ho ba ang Whirlwind, si Cassandra Leong sa mga unang laglakad ng PAGCOR permit para po sa Lucky South? Ang pagkakaalam ko po, ang lumakad ng PAGCOR permit ay yung representative din ng Lucky South 99 na isiniwalat naman po sa Senado na itong isang Dennis Cunanan. At dito po sa pagkuha po ng permiso ng Lucky South ng PAGCOR license, maari po bang sabihin natin na dito po may impluwensya rin po o tumulong itong si Cassandra Leong? Hindi ko po alam kasi nakilala ko na po sila ay yung tapos na ng eleksyon, 2022 na, kung saan meron na talaga silang lisensya kasi 3 taon yung lisensya nila. At kung na-meet ko po sila ng 2022, meron na po talaga silang lisensya ng 2 taon na. Opo. So talagang ang lumakad po dyan, sila Dennis Cunanan. Ano po ang inyong personal knowledge na pagkakasangkot dito ng Dennis Cunanan sa usapin po ng PAGCOR license ng Lucky South? Well, ang alam ko lang po talagang hook, line, and sinker, siya talaga nag-ayos ng lisensya ng Lucky South. Opo. So, when you say hook, line, and sinker, can you explain, sir? Well, lahat po ng kailangan gawin para makuha yung lisensya, inayos po yan ni Dennis Cunanan. Okay, and then ang kausap, kung ang naglakad po ng PAGCOR license po ng Lucky South ay si Dennis Cunanan, meaning ang mismong kausap dito ng mga taga-PAGCOR ay si Mr. Cunanan. Yun po pagkakaintindi ko. Tama po. Opo. Ba't ho kayo nagpunta sa office ni PAGCOR Chairman para po dito sa usapin po ng kaninyo ay pag-areglo, pag-aayos doon po sa utang na $500 nito pong Pogo Company na ito? Umano? Well, yun nga po dahil dinulog sa akin ng problema ni Cassie yung nangyari sa Lucky South na nadispalpohan sila di umano ng 500,000 yung Lucky South dahil ibinigay kay Dennis Cunanan daw yung pambayad sa PAGCOR na hindi naman nakarating sa PAGCOR. Kaya di umano, nagulat na lang ang Lucky South na meron demand letter ang PAGCOR. So doon ko po tinulungan si Cassie Ong dahil siya rin talaga ang taga-ayos sa kung anong problema ng Lucky South as service provider. At inamin naman po yan ni Chairman Tenco na yung pagpunta namin doon, ang pinag-usapan lamang ay yung rescheduling of payment, yung pagbabayad ng gifts, kumbaga, doon sa lumalabas na pagkakautang ng Lucky South. Wala pong kahit anong usapin ng lisensya nung kami nag-meeting kasi sabi nga po ni Altenco nung buwan na yon, July, kakalabas lang ng mga bagong guidelines para sa internet gaming at kinakailangan lang lahat ng mga license holders ay mag-comply. Attorney, pardon me sa akin pong paghingi pa po ng ilang pangkaliwanagan sa isyong ito. Sinasabi niyo po, Attorney Harry, na si Cassandra Ong, hindi ito yung naglakad ng PAGCOR license, no? Wala siyang kaugnayan, kundi yung umano'y Dennis Cunanan. Sila po lamang ang may-ari ng building, sila kumbaga ang nagpapaupa at sila po yung service provider. Okay. Correct. Opo. Correct. Ano ang personality ni Cassandra Ong para magtungo ng PAGCOR kasama kayo at aregluhin yung problema nitong si Lucky South? Dahil kasama po yan sa kanilang obligasyon bilang isang service provider. Kasi nga po, mga Chino yung mga Pogo operator na yan So pati po yung mga relasyon sa mga gobyerno, tinutulungan din po nila ang kliyente nila. Kasi sa panahon na nga po yun, nagkaroon na ng lamat yung representative ng Lucky South na si Dennis Cunanan at yung kumpanya mismo dahil inaakusahan nga nila yung kanilang representative na si Dennis Cunanan ng pagdidiskal ng estapa, no? So, in normal circumstance, ang talagang dapat na naglalakad ng mga issues sa pagdating sa PAGCOR ay yung formal na representative na si Dennis Cunanan. Pero dahil naging problema nga si Dennis Cunanan, humingi ng tulong ang Lucky South kay Cassandra. At in fact, as a result of that meeting, nanggaling pa kay Chairman Tenco yung suggestion, pwede ba palitan nyo yung Dennis Cunanan na yan dahil hindi ko gusto yan. Yan ay shady character, no? At mas mabuting ikaw na maging representative dyan nang mas madali kang kausap dahil ayaw kong kausap yung Dennis Cunanan. So nanggaling pa nga po kay Chairman Tenco yung suggestion, palitan na yan si Dennis Cunanan ng
Cassandra Ong mismo. Nangangahulugan ho ba na itong si Dennis Cunanan nang nilakad ang Pogo license po ng Lucky South ay nung panahon ni Andre Domingo? Totoo po yan. Mapo. Panahon po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, doon sa inyo pong pagtungo dito po kay Ginoong Tenco, napag-usapan po ba ninyo ang status ng PAGCOR license o IGL nito pong Lucky South? Valid pa po siya. Pero dahil nga naglabas sila nung kaparehong buwan na yun, ng July, ng bagong guidelines, ang sabi ni Altenco, you have to comply with the new guidelines, no? Kung gusto nyo mag-renew ng application. Ang sabi pa nga ni Altenco, alam nyo, ang ginawa nila mula nung sila'y pumasok, lahat ng lisensya, bagamat valid, lahat po yan ay provisional. So no one can claim na meron silang valid license that at any time po pwedeng ma-revoke ng bagong administrasyon sa PAGCOR. Opo, So binigyan sila ng listahan yung mga bagong requirements at isa po na nahirapan silang i-comply yung tinatawag na MTPP dahil wala naman nakakaalam kung ano yun yung bagong requirement. Ito pala ay isang anti-money laundering and terrorism kumbaga parang handbook kung paano maiiwasan yung money laundering at saka terrorism. Opo. So, meron po sinasabi yung abogado po, no? Nakalimutan ko yung attorney Jessa ng PAGCOR na tumatawag kayo sa kanya. Tungkol po dito. Opo. Ano po ang dahilan ng inyong pagtawag sa kanya? Dito po ito sa lisensya na nilalakad ng Lucky South? Well, yan po ay dahil nga unang-una, kinakailangan mag-comply ang Lucky South. So, nung nagpulong po kami, nagbigay kasi sila ng documentary requirements. So, inamin naman po ni Attorney Jessa na 2 beses kaming nakapag-usap at ang isang beses sinabi ko na yung MTPP na wala naman nakakaalam kung ano yon, nakahanap po ako ng abogado para gumawa sa Lucky South. Ibig sabihin, hindi po akong gumawa nun dahil wala pong kaalam-alam dyan sa money laundering na yan. Naghanap lang po ako ng abogado at yung abogadong gumawa ng MTPP. At yung pangalawa po, yung tinanong ko nga ko anong status. Bakit po? Kasi nagtatanong po sa akin yung Whirlwind, ano bang gagawin natin dito sa Lucky South? Dahil hanggang ngayon, wala pang bagong lisensya pero hindi naman nare-revoke yung kanilang provisional authority. So kinailangan po inawin kung ano ngayon ang status ng Lucky South. At yung unang beses na tumawag na ako, binigyan lang po ako ng listahan kung ano yung mga documentary requirements na kulang. By fiber po yan, so nasa akin pa po yun. No? At yung pangalawa po, sinabi na mukhang hindi talaga sila mabibigyan ng lisensya at pinarating ko naman po yan sa Whirlwind at ang aking kabilin-bilin sa Whirlwind. Siguraduhin ninyo na hindi mag-ooperate yung Lucky South dahil kapag yan nag-operate na magkakaroon ng desisyon na hindi sila mabibigyan ng bagong lisensya, pati kayo madadawit. Okay, so opo. Tingin ko yan, walang operasyon na nakita, so tingin ko po, pinakinggan ng device. Opo, pero yung nga po, sabi ho ninyo, nung kayo'y lumapit ni Mr. Tenco July last year, ang status ng Lucky South, meron pa rin siyang lisensya, pero must comply doon sa bagong requirements nga ng tinagurian ng IGL, right? Okay, totoo tama. Po yan. Opo, okay. And then, nung kayo po'y lumapit dito po kay Mr. Tenco, ang sinabi niyo ho lamang sa inyo umano ay ayaw niya kay Dennis Cunanan. Opo. Okay. Siya po nagsabi nun. He Okay. doesn't want anything to do with Dennis Cunanan. Okay, ngayon, wala pong pinag-uusapan dito, wala pong nabanggit si Mr. Tenco sa inyo na itong Lucky South ay meron ng mga pinaggagawang umano'y illegal na mga bagay. Wala po talaga. In fact, nagtataka ako kung bakit ang balita ako daw ay lumakad para sa illegal na pogo. Kung illegal na pogo po ang linalakad ko, bakit naman makikipagpulong sa akin si Chairman Tenco? Kasi po, dito po sa inilabas na dokumento kahapon, ito po ay liham ng pulis, no, si RDG, para po sa mayor ng Porac, Pampanga. 2021 pa po ito, July din, no? At sinasabi na may mga illegal na nangyayari diyan po sa hotel na pinatatakbo ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. So ito po lamang pong amin din katanungan. Nagugulamihanan kami dahil kung July ng 2021, identified na may ginagawa itong illegal, nabigyan pa rin po umano ng permiso po ng PAGCOR noong panahon ni Andre Domingo, carry over sa panahon ni Tenco, kayo po ay nag-assume bilang kanilang legal counsel ng Whirlwind na nangungupahan po sa kanilang Lucky South. Ano ito?
na impormasyon na pati ho kayo mismo, pati Whirlwind hindi alam na gumagawa ng illegal itong kanilang tenant? Well, yun po nakapagtataka. Kung as early as 2021, meron ng report na illegal itong Lucky South, bakit pinayagan pa ng PAGCOR sa panahon ni Andre Domingo at sa panahon ni Altenco na magpatuloy ang Lucky South, di ba po? Pero ang pagkakaintindi ko po dyan, ganito yan eh. Yung sinasabi nilang hotel, hiwalay po yan dun sa premises ng Whirlwind. Hindi po ata yung pag-aari ng Whirlwind. Ang patakaran po noon, bago nagkaroon ng bagong guidelines sa July, ang isang POGO licensee po pwede magkaroon ng 10 sub-licensees. At ang nasabit dyan sa 2021 incident na yan ay isang sub-licensee. Kaya hindi naman pinanagot ang Lucky South. Dahil alam naman ng PAGCOR na kada isang lisensya po pwedeng hanggang 10 sub-licensee. Ngayon po ata hindi na yan allowed. Pero yung impormasyon po ng CIDG, dapat po yan pinagbigay alam nila sa PAGCOR dahil alam naman nila na PAGCOR ang merong regulatory powers dyan sa mga POGOs na yan. At nagpatuloy pa rin po ang operasyon, no? 1 whole year sa ilalim po ni Altenco matapos yung report ng CIDG. May tanong po si Chacha. Yes po, Attorney Harry, isa rin po sa ibinabato sa inyong issue ay tungkol po dito sa pangalan na Alberto Rodulfo de la Serna. Para lang po klaro, sino po ba ito at ano pong naging trabaho nitong lalaking ito sa inyo nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte? Okay, kasama po siya sa aking staff sa Malacanang. Ang totoo po niyan, siya po ay isa sa 6 na staff ko na ang kanilang item ay executive assistant. Pero nung kinuha po sila talaga nag-handle ng aking social media. Pero nung simula kasi, 3 sila na hinire ko at 3 yung nasa plantilla ng gobyerno at meron pang isang kaibigan nila na hinire ko in my personal capacity para 4 sila. Pero nung papalapit na ang eleksyon, mas nag-focus na talaga itong si Alberto at saka yung kaibigan niya na isa pa bilang EA ko at kumuha pa kami ng 2 tao para sa social media na taga Davao din. So all in all, ang grupo nila ay naging 6. No? Pero nung 6 na sila, 4 nakatutok sa social media at yung 2 naman nakatutok sa akin bilang executive assistant dahil naghahanda na kami, papunta na po kami doon sa eleksyon. At nung ako'y nag-resign na nga po sa Malacanang noong Oktubre ng 2021, no? Dala ko pa rin po yung 6 na yan kasama pa yung mga ibang election workers ko talaga. Opo. So gaano po katagal nagtrabaho sa inyo bilang executive assistant itong CAR de la Serna? Okay, sa Malacanang po, simula po nung bumalik ako, April 2021 hanggang ako po'y umalis. Ng April 2021 hanggang umalis po ako nung filing kasi nag-substitution po ako November ata yan of 2021 din, no? Dahil 6 months before, kinakailangan mag-resign ka na. Tapos nanatili po sa akin yan sa eleksyon hanggang March of 2023 kung saan siya ituluyan ng nag-resign. No? Pero bagamat siya po ay nag-resign, paminsan-minsan po, inauutusan pa rin dahil umuwi naman po yan ng kanyang probinsya sa Bohol at nag-iisip ko anong gagawin niya. No? Ang pinagpilian po nga niya, kung siya ay papasok sa isang aviation school or susunod sa yapak ng kanyang lolo, na maging abogado sa San Beda. Okay. So 2021, wala na po sa inyo itong si AR de la Serna, pero isa sa mga dokumentong nakita dito sa raid dyan sa may Pogo Hub sa Pampanga, yun pong affidavit kung saan, affidavit of support ng pag-travel nyo po papunta sa ibang bansa. Kasama nga po itong si AR de la Serna. During this time po ba, Secretary, ay dahil wala na siya, hindi na siya nagtatrabaho sa inyo, pagka may mga travel kayo sa ibang bansa, kasama po talaga siya. Ano po ang kwento dito? Hindi po sa lahat ng pagkakataon. Ang nangyari po kasi, natapos akong natalo sa eleksyon, nagbakasyon kami ni Mrs. sa Laos. Ngayon, matagal na po ako may kondisyon na tinatawag na spinal stenosis, pero hindi po siya umaakto. No? Pero yung trip namin sa Laos noong 2022, matapos ang eleksyon, 3 days po akong na-paralyze sa hospital sa Laos. At actually, si Mrs. lang po ang kasama ko, hirap na hirap siya, pero tinulungan naman siya ng embassy sa Laos dahil from the waist down, na-paralyze po ako. So, ang nangyari po dyan, yung panahon naman yun, noong 2022, nagpasundo pa po kami kay AR at saka doon ilang mga kaibigan sa Thailand. Kasi nga, ayaw naman bayaran ng insurance ko yung either air evacuation or helicopter evacuation. No? So,
talagang nagpalagay lang ako ng anesthesia para ako'y makalipad sa Thailand. Pero yung panahon pong yun, nagpasundo din kami dyan kay AR. Parang anak ko po yan no? Now, ang nangyari naman po, naimbita ako pumunta ng Ukraine. May gera po doon. Ang pagkakamali ko, siguro hindi na ako dapat nagnasa makapunta ng Ukraine. Pero syempre, the thrill of seeing a war zone, no? At lalong-lalo ng pag-uusapan ay kapayapaan, peace talks. No? So ang una pong plano dyan ay yung kaibigan kong Pilipino na nasa Austria, sasamahan ako. Na bago naman po ang plano no? Dahil hindi siya po pwedeng makasama ng panahon na yon. Tapos may isa pa akong kaibigan na nagpasama rin sa Milan pagkatapos ng Ukraine na bago rin ang plano. So ura-urada, dahil ako nagpumilit ng pumunta ng Ukraine, tinawagan ko, pwede ka bang sumama sa Ukraine? Sabi ko, pero Ukraine yan, delikado. Pwede naman, no? Parang ako din na atat na makakita ng war zone. No? So yan po yung ura-urada naming kinuha ang visa sa Poland dahil ang landing po dyan papunta sa Ukraine ay via Poland lamang, wala pong airplane sa Ukraine dahil sarado lahat ng airports at papasok po yan ng Ukraine. So kumuha rin kami ng Ukraine visa na inayos naman po ng gobyerno ng Ukraine dahil yung komprehensya naman po ay Ukraine. Pero nangyari po, hindi rin kami natuloy sa Ukraine. Kasi po, binago ng organizers yung schedule. Imbis na isang araw lang ako sa Kiev, ginawang isang linggo. Sabi ko, wala po sa usapan yan dahil may gera po dyan. Kung ako'y pupunta dyan, isang araw lamang, isang araw papunta, isang oras pabalik, 3 araw lang po. At saka, planado na yung susunod kong last leg na papunta nga po ng Italy. So, hindi rin po ako natuloy dyan sa Ukraine. Pero, kasama po sa requirement ng pagkuha ng Poland visa, kung saan na dadaan papunta ng Ukraine, yung affidavit of support at saka yung proof of financial capacity. No? So yan po ang kwento dyan. Oo. Ito pong date na ito na sinasabi nyo na hindi natuloy, yung October 9 to October 18, Attorney Harry, 2023. Ito pong mga panahon na ito, wala na kayo sa gobyerno, pero naimbitahan kayo bilang, resource speaker doon sa bansa na iyon. Pero hindi po ba ito natuloy, tama? Yun yung sinasabi nyo? Hindi po ako natuloy magpunta doon. Pero naimbita po ako dyan. Bakit? Kasi isa po ako doon sa legal advisors ng mga biktima ng war crime sa Ukraine. Nung election po, kinuha ako ng Ukraine bilang isang abogado para sa mga war victims. No? At ito po yung naging basihan ng pagsasampa ng kaso laban kay President Putin. Yung panahon pong yun, kaya gusto ko makapunta ng Ukraine, hindi ko pa nami-meet yung mga naging kliyente ko. Dahil ang alam ko lang mga briefing papers, no? At puro sulat-sulat lang ang aking mga ginawa. So, mas interested talaga ako na makausap yung mga biktima dahil masama po yung nangyari sa mga biktima dyan. No? Yung mga bata po, pinadala nila sa Russia. So, nangyari din po ito sa Argentina. No? At in fact, kaya nila ako kinuha dahil alam ko kung paano yung paglilitis na ginawa nila sa Argentina nung nagkaroon nga ng kidnapping of babies. Na similarly, nangyari din po dyan. Oo. Malinaw naman po, sinabi nyo rin kanina na may ugnayan pa rin kayo nitong si AR de la Serna kahit po tapos na yung inyong pagiging miyembro ng gabinete noong panahon na iyon ni Duterte. Tama po. Meron pa po bang mga ibang bansa na nagbigay po kayo ng affidavit of support dito kay AR de la Serna bukod po dito sa travel nyo po dapat sa Ukraine? Ang alam ko po, nagpunta rin kami ng Japan isang beses. Okay? Oo. Yun po ang pagkakaalam ko. At saka, yung sinundo niya kami ni Mrs. sa Thailand, pero wala naman pong visa sa Thailand. So, wala pong visa na kinailangan doon. Okay po. Bukod po dito sa affidavit of support, nakita rin po, may nakitang bank documents. Diyan din po sa ni-raid na Pogo Hub sa Pampanga. Kayo na po mismo ang mag-explain, Attorney Harry, ano po itong mga bank documents na ito? Attachment po yan sa affidavit of support. Kasi kapag okay. mayroong affidavit of support, dapat mayroong attachment na mayroong kang kakayahan na bayaran yung mga gastos. So ito pong bank... For affidavit of support lamang, kayo po'y very confident na sa susunod na hearing po sa Senado, kung ipapatawag kayo, ito pong mga bank documents na nakita ay walang kaugnayan po sa illegal pogo pa rin. Wala po, dahil yan po ay ang aming life savings sa mag-asawa for the past 34 years. No? I've been married 25 years, so joint account po namin yan ni Mrs. na 25 years ago pa. Bakit po ito na-recover sa Pogo Hub na sinalaki ng PAOK, Attorney? Nakitira po kasi itong si AR de la Serna. Nagsimula po siya sa isang aviation school dyan sa Clark noong Nobyembre.
At dyan po nga nagsimula naman yung aming kaso na ejectment. So nung minsan na siya nagsisimula na dyan, nagpulong kami sa Angeles, tinext ko siya, nandito kami, join us pagkatapos ng pagpupulong namin. No? So sumama naman po siya at doon, nandun nga po si Cassie Ong, nakamiting ko at natanong niya no, kung meron siya alam na po pwedeng matiran. Ang sagot naman ni Cassie Ong ay meron sila talagang parang accommodations no, at kung pwedeng manatili karon. Pero ang sabi ko nga, kinakailangan humanap ka kaagad ng matitiran kasi ang kasong mahawakan ko dyan, ejectment na natalo na. So sabi ko, panandalian, humanap ka. No? Pero natagalan po ata siya maghanap dahil hindi naman siya dire-diretsyong nag-aral sa flying school dahil matapos ng kanyang ground training, hindi rin siya nakalipad dahil overweight. So nagpapayat muna bago bumalik sa flying school. Natalo na po sa ejectment case ang Whirlwind? Talo po yun, nang pumasok na ako. Okay. Pumasok po ako dyan, Okay. petition for annulment of judgment na. Okay, opo. So, Dahilan po ay dahil yung summons at saka yung abogado na ginamit di umano para sa Whirlwind ay binigay po ng Roberto Cruz na itinago naman sa Whirlwind tungkol yung mga kaso na tinampan ng kanyang anak. opo. So, paano po nangyari, attorney, para lang ho sa mga nanonood sa atin ngayon at maiklaro nga po ang lahat ng ito once and for all, paano po napatira ito pong si De La Serna doon sa property nakaaway ng Whirlwind na Lucky South na hindi na ho nagbabayad? Anong kwento nun? Walang explanation po kasi sa akin, parang dalawang compound yan eh. Yung tiniran daw ni R, puro residential lang yun. Puro mga, kumbaga, mga walang kahit anong pogo doon, no? So doon po siya. Doon sa kabila, ang merong parang pogo. So yun lang po yung naging explanation. At saka meron pa talagang ilang mga structures doon na Whirlwind pa rin ang nag-o-occupy. At doon po siya sa isang kwarto na Whirlwind pa rin po ang may hawak. Ito pong iniharap kahapon sa Senate hearing na Lucky South 99 Outsourcing Incorporated na organizational chart, no? Nandito po yung presidente at dito po nakalagay pa rin yung Catherine Cassandra L. Ong bilang consultant and authorized representative at nandito pang pangalan nyo bilang legal, no? Head supposed to be ng legal. Itong Catherine Ong na inyong kliyente, totoo po na siya ang authorized representative ng Lucky South 99? Well, gaya po ng sinabi ko, no, nung pagpupulong namin kay Chairman Tenco, naggaling na kay Chairman Tenco, palitan mo na si Dennis Cunanan, ikaw na lang maging representante. Kasi I don't want to have anything to do with Dennis Cunanan. Nanggaling po yung suggestion na yan kay Al Tenco mismo. At syempre si Cassandra Ong naman, syempre, who is she to not comply, no, na ayaw na makadil ng chairman mismo ng PAGCOR. At that time, nakikiusap nga na rescheduling of payment. Pero yung pong organizational chart na po yan, hindi po akong gumawa niyan. Wala po akong kinalaman dyan. Hindi ko po binigyan ng kahit sinong permiso na ilagay ang pangalan ko dyan. Kaya nga po, ang aking reaksyon nung unang lumabas yan, ay hindi ko alam kung bakit nandyan ang pangalan ko. Manong Ted, alam mo naman, no, siguro na wala namang mali kung ako'y magiging abogado ng Lucky South. Lalong-lalo na kung wala naman akong masamang ginagawa other than to represent. Pero, dahil nga ang attorney-client relation is the highest fiduciary, pinakamatinding pagkakatiwala, hindi naman ako po pwede magpilit na mag-abogado kung hindi naman ako kukunin na abogado ng Lucky South. At yun nga po aking palaging sinasabi na sa totoo lang, kung kinuha ko ng abogado sa Lucky South, laban dyan sa raid na yan, mapapanalo ko yan. Kasi maling-mali. Tignan ninyo, unang renade yung porak na yan, wala palang search warrant dahil recall ng judge. And yet, ipinasok nila, wala silang search warrant. Nagkaroon ng bagong search warrant, hindi naman describe particularly yung lugar na sinisearch. 49 buildings pala yan. Wala namang mention dun sa search warrant na lahat ng 49 buildings ay po pwedeng ma-search. So sa tingin ko, kahit abogado, madaling mapanalo yan. Pero bakit ko sasabihin na ako abogado kung di naman ako abogado? Una-una, di naman nila ako binabayaran. Minsan, di naman nila ako binayaran. Bakit ako papayag na pagbigay ng servisyo na walang bayad sa kanila? So, kinukumpirma nyo na si Catherine Cassandra L. Ong na inyong kliyente ay tama ang pagkakalagay niya sa chart na ito? Matapos po kasi yung pagpupulong namin. Yes, kaya nga po. Okay, sige po. Ang inyo po. Pumayag na po si Ong na maging legal representative dahil nanggaling na ni Chairman Tenco mismo. Okay, pero kayo po ay tumatanggi na kayo ang legal mismo ng Lucky South. Yun po ang inyong kinaklaro.
Nasaan Wala po. nasaan ngayon si Catherine Cassandra L. Ong? Well, dapat po kami magkikita kasi nga po, siya ay kinukuha kami para i-quash naman yung warrant sa pamamahay na ginagamit ng Whirlwind na ang sabi naman ng pulis ay resort daw. Pero ang sabi sa akin, ito po ay residential. So magkikita po kami para sa mga papeles na pipirmahan niya sa aming entry of appearance sa motion to quash. So ito pong si Catherine Cassandra Lee Ong ay nasa Pilipinas pa. Well, makikita po kami. Meron po kaming appointment kung saan pipirmahan niya yung mga dokumento. Opo, at siya po iniimbitahan din ng Senado sa kanila pong pagdinig. Kayo rin ba ang kakatawan sa kanya? Hindi ko po alam kasi nga po, ang aking engagement talaga sa Whirlwind para lang dun sa ejectment case at ngayon po para dun sa motion to quash, dun sa search warrant sa isang pamamahay. Opo, ito po yung sinalakay na mayroong pong firing range, hindi ho ba? At ilang pang mga amenities, right, attorney? Yun po ata yan. Ang claim po Hindi ko sabi po, pamamahay daw po yan. yan pong inyong kinakatawan ngayon, ano po, na kumpanya na nagmamay-ari nito pong sinasabing umano, ay resort, no? Ay itinayo ng walang kaukulang building permit, sabi po ni Mayor ng Porac, Pampanga. Ano po masasabi niyo doon? Wala po akong kinalaman dyan dahil ang engagement ko naman, ako po yung magfa-file ng motion to quash doon sa search warrant dahil labag po yan sa requirement ng ating saligang batas bago mag-issue ng search warrant. Doon lang po ako sa issue na yon. Opo. Pero kung sakasakali po ba, attorney, ito pong inyong kliyente, no, na si Catherine Cassandra L. Ong ay maaari pong maging available sa anumang pong imbitasyon ng alimampung investigating agencies including the Senate. Yan po ang aking legal advice sa kanya. Dahil ako, kapag ako inimbita, harap ako sa Senado. At ang sinasabi ko palagi sa aking mga kliyente, kumarap kayo kung kayo iniimbita, no? Dahil wala namang mawawala. Dahil ang katotohanan naman ang ultimate depensa. Okay. Chat please. Alright? Sige. Yes po. Attorney Harry Roque, last na lang po sa akin. Kayo po ay confident na sa inyong pagharap sa Senado ay wala silang mahahanap na kahit ano pa ulit na mga dokumento o bagong mga impormasyon na mag-uugnay po talaga sa inyo sa illegal na pogo? Wala po talaga silang mahahanap dahil ako po ay wala kaugnayan sa kahit anong pogo. Kaya lang naman po ako naugnay dyan dahil nga alam ng mga korte sa Angeles, sa Porac na ako talaga ay tumatayong abogado. Ako po mismo ang humaharap sa mga paglilitis dyan ng Whirlwind. At saka yung aking dating staff nakitira naman doon sa premises ng Whirlwind. Yun lang po yun. Opo. At ito pong Whirlwind na ito, sabi ho ninyo, real estate company ito. Pero meron din po silang itinutulong na usapin po tungkol sa outsourcing na ilang pangangailangan ng Pogo companies. Tama po, attorney? Sila po yung service provider. I'm sorry, service provider. Okay, opo. Sige. So maliban po, na kliyente. Opo, attorney, maliban sa Lucky South 99 na kliyente supposed to be ng inyong kliyente, wala na po bang ibang Pogo operators na kliyente ng Whirlwind? Wala na po akong alam. Okay, sige po. So attorney, ito ho ngayon, sa panghuli na lang po na reaksyon ninyo sa balita nga po na ito daw pong mga babasahin ko po ito, ha? Opo. Ito po ang binabanggit dito, no? Na ito daw pong mga bank documents ninyo at saka ng inyong former executive assistant, ang sinasabi po ng PAOK dito, ay mag-iiba na daw po ang kumbaga pananaw kasi sabi niya, we found bank documents of Roque together with De La Serna docs found at Lucky South 99. As previously stated, we found nothing suspicious about these documents initially, but with the latest statement of Chetenko that Roque pressured Pagcor to grant licenses to these scam farms, these documents take on a different character. This will be now subject to an investigation, sabi po ng PAOK. Reaction please. Mag-imbestiga po sila. Kasi mali naman ang sinabi nila. No? Si Altenco po, in fact said, hindi ko po pinressure ang Pagcor. So mali po ang premise nila to begin with. At yan po ay attachment sa isang affidavit of support. So let us just comply with the law. No?
Meron po tayong bank secrecy. I never waived my right to bank secrecy. At kung gusto po nilang imbestigahan yan, feel free po. May proseso po yan, no? Under the Anti-Money Laundering Council law na kinakailangan pumunta sila sa Court of Appeals. Attorney Harry, dito po sa naunang statement ng PAGCOR noong June 29 kung saan sinasabi na may isang dating gabinete ng Pangulong Duterte ang naglobby po dito nga sa mga lisensya ng mga POGO companies na sinasabi na baka kayo daw po ang tinutukoy. May plano po ba kayo na balikan ito pong si PAGCOR Chair? Dahil dito po nagsimula kung bakit po naugnay ang inyo pong pangalan dito nga sa mga illegal na POGO. Well, sa akin malinaw na walang ganong sinabi si Chairman Tenco sa Senado. Ang malungkot lang, DJ Chacha, ako buong buhay ko, inalay ko na para sa kausa ng malayang pamamahayag. No? Ang masakit lang, yung balita na lumabas, reiterate yung ganyang statement na di umano ako'y naghimasok sa ngalan ng isang illegal na POGO. Pero wala pong ganyan sinabi si Chairman Tenco. At totohanan lang naman po ang sinabi niya na ang linakad ko, rescheduling of payment, na ang may pagkakautang ay Lucky South na noong mga panahon na yon ay legal po. Opo. Pero attorney ito lang ho, bilang pagtugon naman po sa binabanggit ninyo na pinanggagalingan ng lahat, babasahin ko ito. Ano po? Sabi po dito, official PAGCOR, official press statement ng PAGCOR. PAGCOR says, ex-cabinet official trying to intercede for POGOs. The Philippine Amusement and Gaming Corporation today said a former high-ranking government officials tried to facilitate the grant of gaming licenses to some of the illegal POGOs that have been recently raided and found engaged in illegal activities. Sir, hindi po sa media galing ito sa PAGCOR. At dito, nagmasid ang lahat, nagbantay ang lahat. Sino ba ito? Hindi ho ba? Umugong po ang pangalan ninyo, walang konfirmasyon kahapon. Binabanggit ni Chairman, kayo ito. Pero ito ho ang dating ho. Sa kanila nang galing ito. Ano yung masasabi niyo doon? Well, yun nga po nagtataka ko. Bakit nagbago ang sinabi ni Chairman Tenco dun sa kanyang press statement? Pero dahil nagbago naman ang kanyang sinumpaang salaysay sa Senado, well, I take it, hindi siguro ako yung tinutukoy ng press release. Dahil ang kanyang sworn statement sa Senado ay hindi po ako nag-interfere sa isang nag-intercede sa isang illegal na POGO at hindi po ako nag-pressure para mag-issue ng kahit ng lisensya. In fact, ang sabi niya, wala nga usaping lisensya dahil bago pa lang yung guidelines, kakalabas pa lang ng guidelines. Malinaw naman po yan. So, Okay. sinasabi niyo po, attorney, yung unang statement, hindi kayo ito, may iba pa na cabinet member noon ng Pangulong Duterte ang tinutukoy ni PAGCOR Chair Tenco? Siguro po, kasi kung pinanood yung kanyang testimony, wala siyang ganyang testimonya. Ang sinabi lang niya sa akin, diretso siya, yung pakiusap na magkaroon ng rescheduling of payment dahil naging biktima ng estapa nga yung Lucky South. So, wala nga pong usaping lisensya dun . So, anyway, I take it for what it's worth, no? Dahil yan po ang naging testimonya niya. Pero ang pakiusap ko nga lang sa media, sana maging makatotoo naman sila dun sa mga sinabi mismo ni Altenco nung siya po ay under oath. Opo. Naunawaan po namin yun. Kung anong sinabi nga po ni Chairman kanina, ni-replay namin dito, yung actual niya na soundbite. Pero pakiusap din, wala kayong pakiusap sa PAGCOR? Kasi, Well, dapat po. kasi sir, I mean, with all due respect, Attorney Harry, pag binasa mo ito, hindi ba? Ano ang mensahe nito? Kasi sa kanila nang galing ito, and then yesterday, supposed to be, kung babasahin po ninyo, ang laman ngayon ng lahat ng pahayagan, sinasabi na yung revelasyon nangyari kahapon at kayo yun. Pero yun nga, nagbago ka ninyo ng tono. So, hindi ba dito ho sa puntong ito, media ba ho ang may kasalanan dito o itong PAGCOR sa kanilang statement? Well, sa akin po, meron ding responsibilidad ang media na i-report kung ano talaga yung sinabi ni Altenco. So po, kasama ng karapatan ng media yung obligasyon na magpakatotoo sa mga sinasabi, lalong-lalo na kapag ito po ay under oath. Na mapakiusap po sa PAGCOR dahil iba naman ang naging testimonya ni Altenco, siguro dapat magkaroon sila ng paglilitaw kung ano talaga nangyari. Pero sa akin, parang hindi na kailangan yon dahil nagsalita na po under oath si Altenco. At
siya mismo contradicted their own official press release. At hahayaan ko na po ang taong bayan na maghusga. Ayun. Okay. At least ay naklaro po natin na sa akin lang po kasi, no, kasi mahirap din na kumbaga tinangkilik po ito, di ba? Na alam po ninyo na naging headline ito ng lahat po ng mga pahayagan and eventually nga yun po narinig natin. Alam niyo, Manong Ted, meron na akong napirmahan ngayon na 15 letters to the editor na dapat baguhin nila dahil hindi naman naging testimonya ni Altenco. Ayun, kinukuha ko pa yung mga printed newspaper, isa-isahin ko po rin yung susulat, demanding that they publish my letter and that they retract their story. At gamitin nila ano talaga naging testimonya ni Altenco. Alam mo, ang tingin ko, meron talagang demolition job how to destroy me. Gawa na kasi press release bago pa nagsalita si Altenco. Halata. Kaya tingnan mo, pareho-pareho nakasulat. Pero gaya ng sinabi ng Korte Suprema, no, ang gamot sa nasaktang damdamin ay malinis na konsyensya. So ako naman, nakangiti at alam ko naman kung anong sinabi ni Altenco, napanood naman ng taong bayan na yan, kahit anong twist ang gawin nila, hindi naman sila mananaig. No? Pero dapat naman, the responsibility for PAGCOR to do is also to correct its earlier press and to mention ano talagang sinabi ni Altenco sa hearing. Apo, pero hindi ho naman kaya po, addendum lang attorney na, dapat din itama ng pinagmulan ng balita kung mali man ang kanilang sinasabi sa kanilang official press release. Dahil itong pinanggalingan ng lahat Hindi po ba? I mean, Well, nandun na po ako. Okay. Dapat gawin nila yan. Kasi ibang-ibang sinabi ng amo nila dun sa kanilang press release kaya nga siguro baka mayroon pang iba, no? Dahil obviously, nung sinabi niyang mga bagay-bagay tungkol sa akin, wala namang ganyan nangyari, no? So kung ako ang tinutukoy nila dun sa early press release, dapat i-rectify nila yon at baguhin nila at binawa. Opo. Sige po. So, attorney, kami nagpapasalamat ng lubos at meron kang panahon na binigay sa ating programa. Napakainam po nito ngayon na sa mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin, na napakinggan po ang inyong panig sa napakahalagang isyong ito dahil nga po ang isyong ito ngayon po ay pinakikialaman na ng ating mga kababayan. Salamat po, attorney.